Update ko lang kayo. Ay, nalaglag na mama. Update ko lang uli kayo guys sa ano, na nakaraang video namin regarding sa ano po, sa paghahanap ng kanyang mag-aalaga, ano, mag-aalaga sa kanya. Yes, mama. Oh, later. Ayun nga po, since nabanggit ko doon sa mga previous video na talagang ang hirap po maghanap ng mag-aalaga guys na mapagkakatiwalaan. Although marami pero mahirap talaga maghanap ng yung talagang may puso at pagmamahal ba. So yun nga po, awa naman ng po ng Diyos, talagang ako'y buong araw nag-iiyak talaga. Pati yung aking isang anak is umiiyak din, no? Dahil nga napakahirap talaga po sa isang sitwasyon namin, no? Lalo na sa akin na isang single parent, and then ganito nga po na may anak na disabled, no? Napakahirap. Ang hirap ng yung kahit pa po sabihin time manage, hindi talaga kakayanin dahil kailangan natin sa trabaho na maging flexible. Hindi po pwede na tayo masusunod sa oras ng ating pagpasok. Yes, mama. Later. Di awa po ng Diyos yan. Nakuha po sa dasal talaga. Talagang napakabait ng Panginoon. Sobra. Basta po ako'y may problema, talagang ako'y sa Panginoon lang talaga na nakikipag-usap. Na doon ko sinasabi ko lahat yung nasa sa loob ko. So, ayan nga po, bumalik yung kanyang taga-alaga. So, happy na kami. Happy na ako. So, panatag na yung isip ko sa pagtatrabaho, panatag na ang kaming lahat na maayos yung kanyang sitwasyon, nasa maayos yung mga kamay. Ayan. Ang hirap po talaga guys, ang hirap. Kasi ang problema po talaga sa kanya is, although isa siyang heart warrior kid, wala naman ang po problema sa kanya. No, ang pinaka world ko lang po sa kanya is yung magbibigay ng pagkain. Yun. Alin po mama? Hindi nawawala ang iyong eyebag, bakit kaya? Ha? Pagka po nasahod ang mama, pag sahod ng mama, kay pagagawa na uli natin ng bagong salamin, hana? Kasi hindi na accurate yung iyong salamin sa mata. Ha? Kailangan na natin gagawa ng bago. So, paggagawa tayo doon, pagka tayo may pera na, hana? Opo, wala pang pera ang mama Ang pera natin sapat lang sa pagkain mo. Ha? Yan. Okay? Kaya tiis-tiis muna tayo, ha? Pagsahod na po, mama, Opo. Bait naman ang anak ko. Basta bait lang ikaw, ha? Okay? Lalo na po yung pagkain niya, guys, is hindi naman basta-basta na kumpara sa karamihang bata is talagang kung ano ang iabot mo is kakainin. Sa kanya po hindi. So usually ang kinakain lang niya talaga is kanin, na hindi rin po basta-basta yung kanin niya dahil kailangan ang pagluluto po sa kanin niya is malambot talaga, as in yung parang papunta na sa lugaw, ganon. Kasi po mahina ang kanyang metabolism. At ang minimerienda lang niya is talagang bread lang, no? Pwede naman po yung mga cake, kaya mamon, or basta yung malalambot. Kasi po, mahina rin po yung niya, ano ba ang tamang tawag doon? Hindi po siya makanguya masyado. Hindi po basta-basta talaga ang pagkain niya. Mahirap po talaga kung sa pagkain lang, na kung
pagkain, bibigyan mo siya ng ano, hindi po. Siya mismo po ang tatanggi sa mga iaabot ninyo pagka hindi niyo po talaga nakakain. Alam naman niya. At isa pa nga po nga is dahil hindi nakakapagsalita, hindi nakakarinig, may sarili siyang sign language which is madali naman pong intindihin. So kung iba yung mag-aalaga sa kanya ulit, mahihirapan po talaga dahil hindi sila magkakaintindihan. Yun po ang isa pang problema doon. Kaya pasalamat po talaga ako ng malaki sa Panginoon at dininig yung aming panalangin. Alam ko po na hindi naman magtatagal yung ganitong sitwasyon or hindi naman magtatagal yung kanyang taga-alaga, pero awa po ng Diyos ay panatag na ang aking kalooban. Siguro naman sa time na yon, darating yung time na yun, nauuwi na yung kanyang taga-alaga uli, katulad po nung previous na ano, at nauwi na nga sa Pinas. Medyo okay na kami nung time na yon. At sana nga po is maging mapadali na yung kanyang operasyon para dito na siya magpagaling. And then kung okay na, talagang wala nang problema, kahit po kami walang pera, guys, uuwi na kami para matutukan ko siya. Ako na mismo yung mag-aalaga sa kanya. 'Di ba? Ang hirap kasi, guys. Kung yung mga OFW na iniiwanan yung kanilang mga anak sa Pinas, pupunta sa ibang bansa para magtrabaho, ang sakit sa kalooban nun, guys, 'di ba? So alam ko maraming nakaka-relate diyan ng mga OFW, mga magulang sa sitwasyon, no. Ganun din po halos kapag ka nandito ka na sa ibang bansa at nagkaroon ka ng anak, iba pa rin po ang mag-aalaga sa anak. Hindi naman din po kami mismo ang mag-aalaga dahil kailangan mo magtrabaho. Hindi ka naman po pwedeng mag-stay lang sa house or ano dahil hindi ka naman residente dito. So kailangan mo talaga magtrabaho. At kung wala kang trabaho, hindi ka po pwedeng mag-permis dito sa lugar na to. Ganun lang po yun. So iba pa rin ang kailangan mag-alaga sa anak mo. O yun nga lang po ang kagandahan, pagtapos ng trabaho, pag-uwi mo ng bahay, makikita mo na yung anak ko at makakasama mo na. Pero mahirap pa rin po. Kung normal lang ang anak ko na nakakalakad, nakakapagsalita, nakakarinig, hindi po ako mag-worried kasi marami pong mag-aalaga talaga. Marami naman. Yun nga po, dahil sa sitwasyon niya, ang hirap. Pero, as of now, so, tapos na po ang aming problema, problem solved na. So, salamat ng marami po sa Panginoon talaga. Salamat. At dinirig niya yung aming panalangin na maging okay naman. Yan. Kaya, happy na po kami. Happy na.